isang banal na araw sa bansang Maharlika. Si Bathala ang nagbibigay, si Bathala rin ang bumabawi. Isang malaking layunin, mga kapatid. Mas marami tayo ang tumindig sa panahong ito. Bakit pa ba tayo magdurusa? Hindi pa ba tayo nagigising sa mga nagaganap ngayon sa ating mundo? Taglay natin ang isang banal na kayamanang hindi nauubos. Sapagkat ito'y napakalaki na pinagkukunan mula pa noong unang panahon. Itinalaga na ito para sa bayan ng Diyos. Ang heritage gold na nasa buong Lemuria, Isla Bukas Grande, sa banal na bansang Maharlika. Maliban pa nito, kung bakit makagawa ng pera ang Maharlika Nation, kayang mag-create ng new United Nation at makaretrain na mga lawyers at mga judges dahil sa Global Facility Band Instrument. Ang Global Alliance Investment Association o GAIA, kung saan nakapaloob dito ang Prosperity Fund para sa humanitarian program. Para ito sa buong mundo na siyang may-ari at holder nandito sa Maharlika Nation. Siya ang original na sole signatory, ang may hawak sa Blue Book ng 917 bank accounts. Ito ang ginamit ng lahat ng bansa at matagal ng panahon na tinamasa, ginamit at inabuso ng mga taong gahaman, lalo na sa mga politiko na iba't ibang bansa. Kahit dito sa ating bansa, panahon na tayo ay tumayo at i-restore ang ating original na bansa na siyang na-colonize sa mga banyaga. Ang pera ng Pilipinas ay pawang halos inutang lamang mula sa ibang bansa. At ngayon ay wala na itong sapat na panangga o backup, samantalang ang pera na ang Maharlika Nation, ang Golden Zion ay hindi utang, kundi ibinibigay ng walang kapalit sa mga tao, sapagkat ito ay bahagi ng humanitarian program at ang tanging hinihingi lamang ay ang ating tunay na pagkamatuwid o righteousness na siyang magiging kabayaran sa kayamanan ng Diyos. Bakit pa natin sinusunod at pinakikinggan ang civil government kung ang US dollar, fiat currency na, ay wala ng tunay na halaga? Ibig sabihin, dahil ang peso ay nakapailalim sa US Treasury, ito rin ay nawalan na ng halaga. Ibig sabihin, shutdown na ang sistema ng civil government. Hindi pa ba natin nakikita ang mga nangyayari sa ibang bansa? Dito sa Pilipinas, sa mga head offices, sa Senado, Kongreso, mga ahensya ng pamahalaan, at iba pang mga institusyon na halos lahat ay may kaugnayan sa korupsyon at mga irregularidad sa ating lipunan. Araw-araw na natin itong nanasaksihan sa mga balita. Ang mga katiwaliang nagpapakita ng kabulukan ng sistemang umiiral sa gobyerno ngayon. Bakit nananatili pa rin tayong bingi at bulag? Nakakahiya ang sinapit ng bansang Pilipinas. Walang mataas higit sa tao, sapagkat ang lahat ay tao lamang. Maliban sa Diyos, Bathala ang tunay na may-ari ng ating buhay. At siya ring babawi sa lahat ng bagay na inabuso at inangkin ng mga gahaman sa kayamanan. At ngayon ang Diyos mismo ay kumikilos na. Mayroon ng pandaigdigang pagpapahayag o global publication na nagpapatunay na matutupad na ang mga banal na pangako ng Diyos.
Ang yaman na ito ay para sa buong sangkatauhan at hindi ito utang. Ito ay ibibigay ng walang bayad sapagkat mula pa sa simula ay itinakda na ito ng Diyos para sa kaligtasan at ikabubuti ng lahat ng nilalang sa mundo. Ito ang original na federal system na ang patutunguhan ay divine government, kung saan ang pag-unlad ay nagsisimula sa sariling komunidad. Ang pangakong ito ay isinilang at unang itinalaga o itinatag dito sa Limoriamo, Isla Bocas Grande, isang lugar na may malalim na hiwaga. Dahil dito unang nagsimula ang banal na plano ng Diyos, sapagkat mula rito nagmula ang mga pangako ng Diyos at ngayon tayo na ang tinatawag na Federal Divine Government, ang bagong sistema na nakatindig sa kalooban ng Diyos. Kaya ang mga produkto ng bawat bayan ay hindi na kailangang ipalabas o ipagbili sa labas upang walang magugutom sa sarili nating lugar. At ang kaunlaran ng bawat komunidad ay magiging mabilis. Maaari din nating gamitin ang barter system ng bawat bayan. Halimbawang, ang isang bayan ay hindi kayang mag-produce ng ibang produkto dahil sa klase ng lupa, ay pwedeng magpalitan sa produkto doon sa ibang bayan. So ito ang tunay na kahulugan ng federal system. May nakalaang pundo ang bawat tao. 3 Golden Zion, nakatumbas ng 1,500 pesos kada araw para sa pagkain po lamang. Hindi pa kasama rito ang pabahay, pananamit, kalusugan, edukasyon, agrikultura, at may programa din sa ating mga senior citizens na may mag-aalaga sa kanila. At mayroon ding pondo na nakalaan sa ating karagatan sa paglilinis. Ganon din ang ating kalikasan. May pondo na nakalaan para ipanumbalik natin ang mga punong kahoy na ngayon ay wala na po. Mayroon pang ibang mga proyektong mayroon ng nakalaang pondo. Ito po ay walang bayad. Ibibigay ito sa bawat tao. Mapalad po tayo ang sinumang tatanggap sapagkat handa na po ang lahat ng ito. Saan banda nakinabang ang Maharlika Nation? Kung tutuusin o babalansihin po natin, ang ibinigay ng Maharlika Nation na Golden Zion, budget ay inilaan para sa bawat IBM branches ng bawat lungsod o komunidad. Para sa mga tao kung saan ang mga tao dyan mismo ang makakatanggap ng tulong. At ang gustong magpapalit ng fiat currency to Golden Zion, nandoon din sa mga tao o sa IBM branches. So ibig sabihin, walang kinikita ang Maharlika Nation. Bagkus ay nagbibigay, nagpapakain, at tumatanggap ng maraming mga bisitang dumarating dito sa Maharlika Nation nang walang kapalit po. Sino po ang kayang makagawa ng ganitong kabutihan at sakripisyo? So siguro po, hindi po natin makikita ngayon. Ngunit sapagkat ito ay programa ng Diyos at hindi programa ng tao, kaya't nagawa ang lahat ng ito kahit sa gitnaan ng kahirapan, pasakit, pag-uusig, panlalait, at pang-aapi. Mga bagay na tiniis ng ating mahal na ina, na patuloy na nagpapakumbaba at nagsasakripisyo alang sa kanyang mga anak upang tayo ay maiahon sa kahirapan at mabigyan ng kalayaan. Samantalang ang civil government ay patuloy pa rin nagpapautang ng kaunting halaga na hindi man lang makasapat
para sa nangangailangan ng tulong. Lalong naghihirap ang tao sapagkat kapag hindi makabayad, inaagawan pa ng ari-arian hanggang sa wala ng matirhan. Natutulog sila sa kalsada o sa ilalim ng tulay. Maraming nagugutom, nagkakasakit na hindi man lang kayang pumunta sa ospital. At ang iba ay namamatay sa gutom at kawalan ng kalinga. Samantalang ang mayayaman ay lalo pang yumayaman. Tunay ngang walang katarungan sa lipunang ito. Kaya panahon na upang magising ang tao, tumindig at kumilos para sa pagbabago ng ating mundo at lipunan. Hindi na tayo alipin ng lumang sistema ng gobyerno. Ngayon na ang tamang panahon, tamang lugar, at tamang tao. Ang yaman ng Diyos ay para sa nakararami, hindi para sa ilan lamang. Ang Golden Zion ay may physical at digital na siyang naka-registered ng ISO 222 at may mga Golden Zion Reserve Band tayo. May Golden Zion Treasury Banknote, IHP card, cheque, coins, giso, G-Zion Small Denomination at G-Zion Big Denomination. Ang dapat nating gawin ngayon, lalo na ang mga nasa posisyon sa pamahalaan, kami po ay nananawagan na i-claim na po ninyo ang nakalaang budget ng bawat lungsod o municipality. Dito po sa Limoriamo, Isla Bocas Grande, Maharlika Nation. Sa lalong madaling panahon upang wala nang maghihirap at lahat ay maiahon sa kahirapan. Naway maging ganap na ang katuparang ito. Maging masaya, mapayapa at mapagmahal at makatarungan ang bansang ito. At maging isang huwaran sa buong mundo. Ang bansang Maharlika. Tayo ay tumindig, magkaisa, kumilos ngayon. Ano pa ang hinihintay natin? Ngayon, dapat ang mga tao ay gumising na. Maraming salamat sa nakikinig ngayon. Sana po ay isa sa puso po ninyo ito, mensaheng ito, na pinaparating sa ating mahal nating ina, para po sa bansang ito at hanggang sa buong mundo. Maraming salamat po.